paghahanda para sa pagdiriwang ng misteryo ng pagpapakasakit, pagkamatay at muling pagkabuhay ng Panginoon. Sinikap nating pagnilayan at tuparin ang pananagutan natin sa Diyos at sa kapwa-tao, alinsunod sa aral at halimbawa ni Jesucristo. Kaisa ng buong simbahan, sinisimulan natin ngayon ang mga mahal na araw. Si Kristo ay matagumpay na pumasok sa kanyang lungsod upang tuparin ang kanyang gawain bilang Mesiyas. Ang magpakasakit, mamatay at muling mabuhay para sa ating kaligtasan. Taimtim natin sariwain sa alaala ang kanyang pag-aalay ng sarili para sa atin at sundan natin siya na may buhay na pananampalataya. Kaysa niya sa pagdurusa sa krus, tayo nawa ay makahati sa kanyang pananaig, sa kamatayan at sa kanyang bagong buhay. Manalangin tayo. Ama namin makapangyarihan, ang mga palaspas na ito ay inyong pagpalain. At pabanalin upang sa masaya naming pagbubuni sa Mesiyas naming Hari ay siya aming masundan at sa pamagitan niya ay aming sapitin ang hindi magmamaliw na lungsod ng Jerusalem na kanyang pinaghaharian, kasama mo at ang Espiritu Santo magpas sa walang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Mateo. Papuri sa iyo, Panginoon. Malapit na sila sa Jerusalem. Pagdating nila sa Bethfage, sa bundok ng mga Olibo, pinauna ni Jesus ang dalawang alagad. Sinabi niya sa kanila, "Pumunta kayo sa susunod na nayon. Makikita ninyo roon ang isang inahing asno na nakatali kasama ang kanyang bisiro. Kalagin ninyo at dalhin dito. Kapag may sumita sa inyo, sabihin ninyong kailangan ng Panginoon at hindi nakikibo iyon." Nangyari ito upang matupad ang sinabi ng propeta. Sabihin ninyo sa lungsod ng Siyon, "Masdan mo, dumarating ang iyong hari. Siya'y mapagkumbaba, nakasakay sa isang asno, sa isang bisiro ng isang asno."
Lumakad nga ang mga alagad at ginawa ang iniutos ni Jesus. Dinala nila ang inahing asno at ang bisiro. Isinapin nila sa likod ng mga ito ang kanilang balabal at sumakay si Jesus. Maraming naglagtag ng kanilang balabal sa daan. Ang iba na may pumutol ng mga sanga ng kahoy at inilatag din sa daan. Nagsisigawan ang mga taong nauuna at sumusunod sa kanya. Mabuhay ang anak ni David. Pagpalain ang dumarating sa ngalan ng Panginoon. Purihin ang Diyos. Pagpasok ni Jesus sa Jerusalem, nagulo ang buong lungsod. Sino kaya ito? Tanong nila. Si Jesus, ang propetang taga Nazaret, Galilea. Sagot ng karamihan. Ang mabuting balita ng Panginoon. Salamat sa Diyos. A gospel passage from the account of St. Matthew ating po narinig bago magsimula ang ating prosesyon. At ito po ay ipinapahagi. It is being expressed to us that indeed this activity, this rite, this moment, this occasion will lead us to an encounter between the church, tayo po ang simbahan, at kung sino ang kinikilala nating hari na si Jesus. Ito po ang tinatawag na encounter between the church and the king. We, the church, hindi na church na bilang building or structure, kundi church as the people of God. And the king we claim in the person of the priest, of the minister. Brothers and sisters, our gospel from the account of Matthew challenges us na tanggapin ang mabuting balita, ang kanyang salita, hindi lamang para marinig, hindi lamang para na ipagbunyi at ipalaganap. Atin pong tanggapin si Jesus, ang kanyang salita na may tuwa at galak. Ito po ang hinihikayat sa atin pagkarinig ng Ebanghelyo ayon kay San Mateo. Tayo po ay hinihikayat na ipahagi ang tuwa at galak meron sa ating pagdinig sa kanyang salita. Mga minamahal na kapatid, tularan natin ang mga taong nagpuri kay Jesus sa Jerusalem. Halinang magprosesyon sa kanyang karangalan, taglay ang kapayapaan. Jesus,
Mga kapatid, tulad ng madla na kinilala si Jesus sa Jerusalem, tayo na sa kaniyang bahay panalangin.